Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan makikitang wala ng buhay ang patay gutom na si Liang Jian na animoy inatake ng isang malakas na uri ng halimaw, at dahil sa pagkamatay nito ay ang ating bida ang mariing pinagbibintangan ng patay gutom na si Liang Yu dahil sa nangyaring labanan ng dalawa, dahilan upang di agad ni Kaimik si Ye Xinghe. Kaya naman sinabi ni An Shuyan na wag agad-agad mementang ang patay gutom na si Liang Yu, at dagdag pa nito upang ipasawalang sala ang ating bida sa pagsasabing kasama niya ito sa nagdaang gabi. Dahilan ng pagkakaingayan ng mga cultivator sa paligid na nagulat sa sinabi ni An Shuyan, at sinabi ng ilang cultivator na makikita sa likod ng patay gutom na si Liang Yu na mukhang totoo ang mga sinasabi ni An Shuyan. Kaya naman agad na nagsalitang muli si An Shuyan sa pagsasabing ano pang masasabi ngayon ni Liang Yu. Subalit di peren naniwala dito si Liang Yu bagkus ay isinama pa niya si An Shuyan bilang kasabwat ng ating bida sa pag-asikaso sa kanyang fellow brother na si Liang Jian habang nakangiti na animoy magnanakaw ng panty ng kapitbahay. At dagdag pa nito habang nagmumukhang aso na di malabong magsabwatan ang dalawa sa pagpalang sa patay gutom na si Liang Jian dahil lagi silang magkasama, kaya naman ang gagalaiting sinabi ni An Shuyan na gusto lang palalain ng patay gutom na si Liang Yu ang sitwasyon. Habang ang ibang cultivator naman ay kanyahang nagbibigay ng sarili nilang palagay sa nangyari, nang bigla na lamang humagalpak ng tawa ang patay gutom na si Liang Yu dahil sa kanyang mga naririnig sa ibang cultivator habang makikitang hiyang-hiya na si An Shuyan sa mga kaganapan, at dahil sa nakita ng ating bida ay gigil na gigil nitong sanang kukumprontahin ang patay gutom na si Liang Yu, nang biglang may isang cultivator ang sumulpot, habang sinasabing hindi nagsisinungaling si An Shuyan sa kanyang mga tinuran at ang nagsalita ay si Xia Yuning. Dahilan upang mabigla si Liang Yu habang tinatanong kung anong ginagawa ni Yuning doon, subalit tumugon lang si Yuning sa pagsasabing pati siya ay kasama ng ating bida sa nagdaang gabi upang di madiin lalo ang ating gwapong bida na makikitang gulat na gulat sa sinabi ni Yuning, at sabay tanong nito sa patay gutom na si Liang Yu kung ano pang masasabi nito, kaya naman nang gagalaiting na nahimik si Liang Yu habang nagmumukhang inutil. Sabay malakas na sinabi ng patay gutom na si Liang Yu na kung ganon ay papwedeng walang sala ang ating gwapong bida subalit sa oras na dumating na ang principal ay kailangan peren ng ating bidang humarap sa paglilitis, habang tahimik lang na nakatingin ang ating bida dito. Makikita naman si Ling Hong sa gilid habang mariin itong pinagmamasdan ang wala ng buhay na si Liang Jian, at habang nakatingin ito dito ay, meron siyang napagtanto sa bangkay ni Liang Jian, kaya naman tinawag na nito ang kanyang brother na si Ye Xinghe upang tingnan din ang kanyang nakita. At nang makalapit na ang ating bida ay tinanong nito si Ling Hong kung anong meron na agad namang tumugon sa pagsasabing tingnan ng ating bida ang mga injury ng patay gutom na si Liang Jian, at habang nakatingin ay sinabi nitong hindi ito magagawa ng isang tao, at dagdag pa ng ating bida na mukhang ang mga injury ni Liang Jian ay gawa ng isang malakas na halimaw, kaya naman agad na sumang-ayon si Chu Xian na nasa likod ng ating bida at sinasabi nitong maging ibang teacher at siya ay yun din ang hinuha. At sabay seriusong sinabi nito na isang halimaw nga ang umatake sa wala ng buhay na si Liang Jian, dahilan upang magulat ang mga cultivator at may takot ng mga itong sinasabing nasa kapahamakan sila kung may malakas ngang halimaw sa paligid. Ang biglang agad na nag-react ang patay gutom na si Liang Yu, dahil para sa kanya ay iba ang totoong nangyari, na agad namang sinang-ayunan ng kanilang guro na si Chu Xian ang mga sinabi nito kaya agad nitong sinabing intayin na lang nila ang principal para sa mas malalim na investigasyon sa nangyari, sabay mabilis itong nagbigay ng alerto sa iba sa pagsasabing ang beast ay tinatayang nasa third heavenly realm kaya kailangan nilang mag-ingat, nang biglang may dumating, na kumuha ng atensyon ni Chu Xian, at ito ay ang kanyang inutusan na agad niyang tinanong kung bakit maaga itong nakabalik at kung nakaabot ba sa principal ang kanyang pinasasabi. Alit na uutol-utol namang tumugon ang cultivator habang sinasabing may masamang balita na ikinagulat ni Chu Xian, sabay lapit ng cultivator dito at isang misteryusong impormasyon ang ibinulong nito, na lubhang ikinagulat ni Chu Xian habang nanggagalaiting ipinapaulit ang sinabi ng cultivator, na umabot pa sa puntong itaas ito ni Chu Xian habang sinasabing paanong may nagtanggal ng kay sa 100 papunta ng city, habang makikita namang hirap na hirap ang cultivator habang sinasabing mukhang may some iron ang daanan nila, maya-maya pa ay binitawan na din ni Chu Xian ang cultivator dahil napagtanto nitong mali na ang kanyang ginagawa, at habang naghahanol ng hininga ang umuubong cultivator ay agad namang humingi ng pasensya si Chu Xian sa kanyang ginawa. Habang seryusong nakatayo ay sa isip-isip niya na kailangang unahin ang kaligtasan ng mga batang cultivator dahil sa paglala ng mga nangyayaring problema,
habang makikita namang nagpapanik na ang mga batang cultivator na kasalukuyang walang magawa kundi ang mag-ingay, kaya naman biglang sumigaw ng malakas si Chu Xian upang patahimik ang mga ito, at mariin itong sinabing making sa kanyang mga sasabihin, at seryoso nangga itong nagsalita sa pagsasabing merong 6 na guro at ang bawat isa ay mangangalaga sa 5 hanggang 6 na cultivator kaya kailangan bumuo sila ng kani-kanilang grupo, at dagdag pa nito na kaligtasan na ng mga cultivator ang kanilang misyon. Habang makikita namang nag-uumpisa na ang ibang bumuo ng kani-kanilang grupo, at habang magkausap sina Yuning at An ay may biglang tumawag sa mga ito dahilan upang mapalingon si Yuning sa tumawag, at ito ay ang patay gutom na si Liang Yu na mayabang na sinasabing makigrupo sa kanya dahil kayang-kaya niya silang ipagtanggol at tinugunan naman ni Yuning sa pagsasabing di nila ito kailangan. Kaya naman makikitang lubhang napahiya ang patay gutom na si Liang Yu habang nagmumukhang butiki sa gilid, habang makikita namang tuluyan nang umaalis ang dalawa. Maya-maya pa nang makalayo na ang dalawa sa patay gutom na si Liang Yu ay agad na tinanong ni Yuning si An kung asan na ang ating bida, at dagdag pa nito na bakit di nilang ito isama sa kanilang grupo habang makikita namang di mekaimik si An Shuyan sa kahiya, nang biglang makasalubong ng dalawa sina Ling Hong at Muyu na kasama ng ating bida at agad na nagsalita si Ye Xinghe upang sabihing makigrupo sa kanila sina Yuning at An. Habang sinasabi naman ni Yuning na kababanggit lang nila sa ating bida na kasalukuyang nakatingin sa kanila ay bigla na lang itong dumating, sabay tanong kay An Shuyan nito kung makikigrupo ba sila na agad namang sinang-ayunan nito habang namumula. Malipat ang eksena kay Chu Xian na mariing sinabing baka abutin sila ng 2 hanggang 3 araw bago malaman ng Academy ang kaganapan sa kanila at aabutin naman ng 4 hanggang 5 araw pa ang kailangan bago maayos ang planked walkway upang nakabalik sila. Sabay agad nitong ipinag-utos na sunugin na ang katawan ng wala ng buhay na si Liang Jian, dahilan upang magsisigaw ang patay gutom na si Liang Yu sa pagpigil sa gagawin ng guro at dagdag pa nito na masisira lahat ng papwedeng ebidensya sa katawan nito. Naman agad na tumugon si Chu Xian at mariin nitong pinapaliwanagan ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing di na rin makikita pa ang mga ebidensya sa katawan nito sa oras na mabulok na ito sa pagdaan ng 3 araw, kaya naman naiinis na iniisip ng patay gutom na si Liang Yu na makakaligtas lang ang ating bida ng walang natatamong kaparusahan, sabay nakisabat na ang isang flame martial artist na inutusan ni Chu Xian na kailangan na nilang gawin ang utos ng guro. Pat naman ang eksena sa silid ng ating mga bida kung saan mariing nagpupulong ang 5 para sa kanilang mga gagawin, sabay tanong ni Ling Hong sa ating bida kung sinong sa tingin nito ang may sala sa mga nangyayari, kung saan tumugon agad ang ating bida sa tanong nito habang nakapangalong babang sinasabing di siya sigurado pero sa tingin niya ay hindi isang high-level beast ang may sala dahil iniwanan ang katawan kaya baka gawa ito ng mga kalaban, at agad din namang nagsalita si An Shuyan sa pagsasabing kung kalaban ito ng Dark Moon Supreme Family ay bakit sinira pa ng mga ito ang planked walkway, kaya naman nagsalita din si Yuning sa pagsasabing kung matatagalan ang pagsasaayos ng daanan ay paano na ang mga ebidensya sa katawan ni Liang Jian. Habang napapaisip naman si Ling Hong kung bigla bang aatake ang may sala, kaya sinabi ni Yuning na kung magkaganon ay di nila alam kung sinong isusunod ng killer. Tapos ang kanilang pulong ay nagsiaalisan na ang mga ito sa silid ni Ye Xinghe na mariin namang pinaalalahanan ng ating malalahanang bida, at naupo na ito sa kanyang silid, habang iniisip na kahit di siya ang mismong may sala sa pagkapaslang sa patay gutom na si Liang Jian ay siya naman ang pangunahing suspect, kaya bigla na lang ito di mapakali sa pag-iisip kung bakit napunta siya sa ganang sitwasyon, at agad din naman itong huminto habang sinasabing mas mabuti nang mag-cultivate na lamang siya. Sabay inilabas na nito ang mga star crystal na galing kay Ling Hong na gagamitin niya sa pagpapabilis ng kanyang pag-angat ng lakas, sabay agad na itong nag-umpisa sa pagko-cultivate at makikitang napapalibutan na ang ating bida ng iba't ibang enerhiya, at habang nasa loob ang ating bida, ay bigla na lamang nitong naramdaman ang pagsakit ng kanyang mata, na animoy lalabas na sa kanyang mukha, dahilan upang magsisigaw ang ating bida, na umabot pa sa puntong mapasuka ito sa sakit, sabay sinabi ng ating bida na ang kanyang naramdaman ay ang heavenly kill blow na napagtanto niyang lubhang napakalakas, at habang iniisip ng ating bida kung gaano ito kalakas, ay agad din niyang napagtanto na yun ang kapangyarihan ng stone tablet habang namamawis at kitang-kitang lubhang talaga itong nahirapan. Pat ang eksena sa maaliwalas na kabundukan, kung saan bigla na lamang gumuho ang mga bato dito, na dahilan ng paglindol na lubhang ipinagtaka ng ating bida, habang makikita sa labas na nag-uunahan ang mga cultivator habang takot na sinasabing masitakbo ang lahat,
habang ang ating bida naman ay may pagtataka lang na nakatingin sa mga nangyayari, at nang tuluyan na ngang makalabas ng ating bida ay nakita niyang halos lahat ng mga cultivator ay nagsisitakbuhan sa iisang direksyon, kaya agad na inisip ng ating bida ang kalagayan ng kanyang Anshuayan at ng iba habang lubhang nag-aalala, nang biglang napalingon ito sa isang dako na dahilan ng kanyang pagkabigla. At ang napansin ng ating bida ang landslide na patungo sa kanilang kinatatayuan, dahilan upang mabilis na tumakbo ang ating bida, habang sinasabing masama ang mga nangyayari, at nagtungo ito sa silid ni Linghong upang balaan ito sa paparating na landslide. Wala siyang nakita sa silid ng kanyang brother, kaya agad itong napatanong kung saan nagpunta ang kanyang brother habang nag-aalala dito, nang biglang isang malakas na boses ang tumawag sa ating bida na dahilan upang mapalingon ito dito, at ito ay si Shuayan na pasigaw na sinasabing wag basta tumayo lang ang ating bida kung gusto pa nitong mabuhay, habang ang ating bida naman ay nakatingin lang sa papalapit na si Anshuayan. Kapit na nga ito sa ating bida ay agad nitong hinikayat ang ating bida upang di rin ito mapahamak, subalit umandar na naman ang kakulaitan ng ating bida sa pagsasabing paano ang kanyang brother Linghong na agad namang tinugunan ni Anshuayan at mariin itong sinabing hindi ito oras ng pakikipagtalo, sabay agad nitong hinawakan ang kamay ng ating bida upang agad na umalis, na ikinabigla naman ni Ye Xinghe, at habang tumatakbo ang ating bida para sa kanilang buhay ay makikita namang tila napipilitan lamang ang ating bida dahil iniisip pa rin ito ang kalagayan ng kanyang brother. Ito ang dalawa sa isang gilid kung saan makikitang kulang na lang ay mahadjap ng pagguho ang kanilang kinatatayuan, at makikitang kabang-kaba ang dalawa habang sinasabi nilang pariho na lubhang mapanganib ang kasalukuyang gumuguhong lupa, habang makikitang mariing tinitingnan ng dalawa ang nangyayari na makikitang talagang halos mahukay na ang daanan ng pagguho, dahilan upang mapatanong na lang ang nagtatakang si Anshuayan kung bakit at papaanong nangyari ang ganang pagguho. Pa ay mariing sinabi ng ating bida kung ano na kayang lagay ng kanyang brother Linghong, na agad namang tinugunan ni Anshuayan sa pagsasabing wag mag-alala ang ating bida dito, at dagdag pa nito na si Linghong mismo ang may sabi sa kay An na tingnan ang kalagayan ng ating bida, sabay mabilis nitong binago ang usapan sa pagsasabing sobrang dami ng kaganapan buhat nang magtungo sila sa bundok upang simulan ang kanilang first trial day gaya ng pagkasawi ni isang cultivator, pagguho ng lupa sa mismong campsite at ang pagkasira ng plank walkway na nag-iisang daanan papuntang city, sabay sabi ni Anshuayan sa ating bida habang seriusong isinasaad na mukhang nakaplano na ang lahat, kaya naman agad na nagtanong ang ating bida nang may pagtataka sa ibig sabihin ni Anshuayan, na tinugunan naman ito habang seriusong sinasabing pinaglalaroan sila ng isang tao. Sabay may pagka-secret agent nitong ilinalahad ang kanyang mga hinuha sa pagsasabing ang araw ng kanilang trial at ang lugar na paggaganapan ay mukhang iisang tao ang may kakayahang mag-arrange nito, dahilan upang magulat ang ating bida nang mapagtanto nito kung sinong cultivator ang tinutukoy ni Anshuayan, na agad namang sinang-ayunan ni Anshuayan na animoy pariho sila nang iniisip sa kung sino ito, at ang tinutukoy nga ng dalawa na may sala ay walang iba kundi ang kanilang guro na si Chu Xian. Subalit agad namang sinabi ni Anshuayan na ito ay kanya lamang mga hinuha at di pa siya segurado kung ito nga ang may sala, at sabay sabi nito mula ngayon ay kailangan na nilang mag-ingat at wag basta-basta maniwala sa kung sino na agad namang sinang-ayunan ng ating bida, makikita ang kabundukan kung saan may malawak na kakahuyan sa ibaba nito, kung saan kasalukuyang tumatakbo ang dalawa, na sina Anshuayan kasama ang ating bida, nang bigla itong mapalingon sa misteryusong bagay, at agad niyang pinigilan si An sa pagtakbo, habang itinuturo ang bagay na nakaakit ng atensyon ng ating bida, sabay agad nitong sinabi kung ano ito at ito nga ay isang pakatandaan ng nakalipas na labanan, kaya agad na sinabi ni Anshuayan na tingnan muna nila saglit habang makikita namang nagtataka ang ating bida, at nang makalapit ang dalawa sa itinuro ng ating bida ay mariin nilang tiningnan ang isang malawak ng butas sa lupa na animoy sanhi ng isang malakas na pag-atake. At habang makikitang nagtitingin-tingin ang dalawa, ay lumapit ang ating bida sa isa pang sanhi ng atake sa lupa habang sinasabing talagang malala ang nangyaring labanan, nang biglang malakas na tinawag ni Anshuayan ang ating bida na agad naman lumingon dito, at habang may kung anong tinitingnan sa isang kakahuyan si Anshuayan ay sinasabi nito sa ating bida na may kung ano sa di kalayuan, dahilan upang ma-curious ang ating bida habang naglalabas ng malalamig na pawis sanhi ng kaba.
At lalo pang lumala ang nararamdaman ng ating bida nang makita niya ang tinutukoy ni An Shuyan, at makikitang may ilang cultivator ang kasalukuyang wala ng mga buhay na nakahandusay sa paligid, kung saan makikitang tila malala ang kanilang tinamong pinsala, dahilan upang nauotol-otol na nagtanong ang ating bida sa mga nangyayari, na agad namang sinang-ayunan ni An Shuyan sa pagsasabing wala nang ang mga buhay ang mga cultivator na ito habang makikitang pinapawis na din sa kaba si An Shuyan sa pagsasabing gaya ito ng pagkasawi ng patay gutom na si Liang Jian. Kaya napasabi ang ating bida na talagang malubha na ang mga kaganapang kanilang nasasaksihan, nang biglang may kumalusko sa isang damuhan, dahilan upang ma-alerto ang ating bida at matapang nitong tinanong kung sinong nasa malapit habang pinuprotektahan nito si An Shuyan, at maya-maya pa ay lumabas na din ito at ito ay si Xia Yuning na seryusong nakatingin sa dalawa. At may pagkabiglang nagkatinginan sina Yuning at Shuyan nang makita ang isa't isa na may magkasalungat na iniisip sa isa't isa. At habang kinakabhan ng ating bida na nakikiramdam sa susunod na mangyayari ay biglang isang pangit na boses ang nagsasabing kahit saan ay nakikita niya ang ating bida. At tuluyan na nga itong nagpakita at ito ay walang iba kundi ang patay gutom na si Liang Yu habang naglalabas ng nakakalokong ngiti sa pagbanggit sa pangalan ng ating iba na animoy may binabalak na namang pagbanakaw sa kapitbahay. Sabay agad na nagtanong si Yuning kay An Shuyan at mariin itong inaalam kung anong nangyari sa lugar, nang biglang gulat na gulat ito nang makitang maraming cultivator ang wala ng buhay na nakahandusay sa malapit, dahilan upang maghinala na ito sa kanyang kaibigan, nang biglang may inutil na nakisabat sa pagsasabing sina Ye Xinghe at An Shuyan pala ang may kagagawan ng lahat. At ito ay ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu na makikitang mariing dinuduro ang dalwa habang sinasabing tama lahat ng kanyang mga hinala sa ating mga bida, sabay labas ng kanyang malakas na aura habang nagmumukhang alien ni Benten habang sinasabing siya mismo ang tatapos sa buhay nina An Shuyan at Ye Xinghe. At nag-Super Saiyan na din ito sa galit habang inaakalang anak siya ni Guko. Habang makikita namang tuwang-tuwa ang kasabwat ng patay gutom na si Liang Yu sa pagnanakaw ng panty, habang gulat na gulat naman sina An at Xinghe, at biglang agad na kumilos ang magnanakaw ng panty na si Liang Yu na kasalukuyang pasugod na sa ating bida habang may nakakalukong ngiti. At agad na nitong pinakawala ng kanyang atake sa anyo ng apoy patungo sa ating bida na makikitang nagulat dito. At habang papalapit na ang atake ng patay gutom na si Liang Yu, ay agad na inactivate ng ating bida ang bago niyang natutunan na Heavenly Kill Blow na makikitang tila nagbago ang anyo ng ating bida. At makikitang matagumpay na naiiwasan ng ating bida ang mga atake ng patay gutom na si Liang Yu, dahilan upang mapatanong na lang ito kung paanong nahuhulaan ng ating bida ang kanyang mga pag-atake habang nagmumukhang aso. Habang makikita namang agad na nagsalita si An Shuyan sa pagsasabing sa kay Yuning na wala silang kasalanan sa mga nakahandusay na cultivator bagkus ay nakita lang din nila ito, habang nagsalita din naman ang ating bida sa pagsasabing wala na siyang paki kung maniniwala sila sa kanila subalit kung ang intensyon ng mga ito ay patayin silang dalawa ay gawin na nila, kaya naman agad na sumigaw ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing walang kwenta ang tinura ng dalawa. Habang mariing sinabing paanong coincidence lang ang nangyari gayong nahuli nila sila sa akto at dagdag pa nito hindi siya mangmang para paniwalaan ang ating bida, habang iniisip na mukhang mas malakas na sa kanya ang ating bida at nararamdaman niyang nakaabot na ang ating bida sa fourth heavenly realm na mas mataas sa kanyang lakas kahit na isa lamang alipin ang ating bida, habang makikita naman si Yuning habang sinasabing hindi kayang hulaan ang mga paggalaw ng ating bida. Sabay agad na hinikayat ng patay gutom na si Liang Yu si Yuning sa pagsasabing agad na silang humingi ng tulong sa mga guro upang di na makatakas pa ang ating mga bida. Subalit agad lamang na sinabi ni Xia Yuning na tumigil na ang patay gutom na si Liang Yu dahil di talaga sina An Shuyan at Ye Xinghe ang may gawa ng pag-atake sa mga cultivator na wala ng mga buhay, dahilan upang pinapawis na kinakabhan ng may pagtataka ang patay gutom na si Liang Yu. Maya-maya pa ay sinabi na ni Liang Yu kay Yuning na wag basta maniwala sa dalwa at wag din maglalapit sa mga ito dahil lubhang mapanganib ang dalwa, subalit nakangiti lang na tumugon si Yuning habang kalmadong sinasabing meron siyang sariling paghusga na dahilan upang mapigilan sa pagsisalita ang patay gutom na si Liang Yu, sabay agad nang lumakad patungo sa ating mga bida si Yuning, habang naiwan naman ang nanggagalaiting si Liang Yu dahil di niya may diin-diin ang ating bida. At habang nanggigigil ang patay gutom na si Liang Yu ay tinanong na ito ng kanyang aso kung anong kanilang gagawin, habang papalayo naman si Yuning sa mga ito,
dahilan upang lalong masaklam ang patay gutom na si Liang Yu sa ating bida, at sabay agad nitong tinugunan ang tanong ng kanyang aso sa pagsasabing umalis na lang sila. Sabay agad na nagpasalamat dito si An Shuyan dahil di na nila alam ang kanilang gagawin na agad namang tinugunan ni Yuning sa pagsasabing wala lang para sa kanya yun dahil mag-sister sila, at habang nakatingin sa mga cultivator na wala ng buhay sa di kalayuan, agad niyang sinabing base sa ekspresyon ng dalawa ang napag-alaman niyang di sila ang may sala dito, at dagdag pa nito na di naman nila hahayaang makalayo si Liang Yu kung sila nga ang may sala, at dagdag naman ng ating bida na ang pinsalang natamo ng mga cultivator at ni Liang Jian ay iisa kaya naman iisa din ang may sala, sabay nagsalita na din si An Shuyan habang sinasabing kailangan nilang malaman kung anong susunod na galaw nila, at dagdag pa nito na nasa teritoryo sila ng mga halimaw kaya kailangan nilang agad na makakita ang lumipat ang eksena sa kagubatan, kung saan makikita ang isang kuweba sa di kalayuan, na agad namang napansin ng ating bida kaya naman pinahinto muna saglit nito sina Yuning at An Shuyan, sabay sabing papwede silang magtago pansamantala sa kaya naman agad na sinabi ni An Shuyan na mukha namang maayos at ligtas ang kuweba para mapagpahingahan, kaya naman makikitang papasok na sa loob ang tatlo, at nang makarating na sila sa bakana ng kuweba ay agad na sinabi ng ating bida na hahanap muna siya ng kanilang makakain, na agad namang tinugunan ni An Shuyan ng may pag-aalala habang sinasabing mapanganib gumala mag-isa, kaya naman inalis ng ating bida ang pag-aalala nito sa kanya sa pagsasabing di siya lalayo at magpahinga na lang ang dalawa dahil kaya na niyang i-handle ang sitwasyon. Kaya naman nagtanong na si An Shuyan ang palagay ni Yuning na agad namang tumugon sa pagsasabing beon nang umalis ang ating bida, dahilan upang wala nang magawa si An Shuyan kaya sinabi na lang nitong mag-ingat ang ating bida. Kaya naman makikitang mabilis na papaalis ang ating bida habang sinasabing mag-ingat din ang dalawa, habang nakatingin lang naman dito si An Shuyan, at nang makaalis na ang ating bida ay sinabi nito kay An Shuyan na maalalahanin pala ito, kaya agad na tumugon si An Shuyan sa pagsasabing pari-pariho silang nasa masamang sitwasyon kaya naman di niya maiwasang mag-alala sa ating bida. Kaya naman napatanong na lang si Yuning na kung yun lang ba talaga ang dahilan nito habang animoy na disappoint dahil hindi gaya ng kanyang nasa isip ang sagot nito habang sinasabi naman ni An Shuyan kung bakit, kaya naman seryosong tinanong ni Yuning kung may nararamdaman ba si An Shuyan sa ating bida, dahilan upang lubhang itong mabigla habang sinasabing wala siyang nararamdaman sa ating bida, kaya naman sinabi ni Yuning na kung ganun ay isa walang bahala na lang ni An Shuyan ang kanyang tanong, sabay agad nitong sinabing kung sakali mang may gusto ito sa ating bida o wala basta't wag kakalalim ang nararamdaman ni An Shuyan para sa ating bida para sa kanilang kaligtasan, dahilan upang di na umimik pa si An Shuyan habang animoy nalungkot sa mga narinig. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan habang makikitang nahihirapan ang ating bida sa panghuhuli ng rabbit, ay may napagtanto itong isang bagay na lubhang makakadagdag ng lakas ng ating bida. At sa pagpatuloy din ay makikita nating may isang misteryusong cultivator ang mariing nagmamasid sa ating bida habang nanghuhuli ito ng mga rabbit. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.